At kaugnay po ng napakalungkot na balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang isa sa mga nakatrabaho ni Direk Marilu Diaz-Abaya, ang aktor na si Cesar Montano. Magandang gabi, Cesar. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi, Jessica. Salamat sa oras mo ngayon. Napakalungkot na panahon ito para sa ating lahat. Pero Totoo. pwedeng malaman, paano mo nalaman itong napakalungkot ngang balitang ito? Mula nung Sabado, pinatawag ako ni Direk doon sa tinawagan kami ng doktor niya, si Francis, at hiniling kaming pumunta ron ng Sabado pa. She was a bit sedated, pero nakausap namin siya ng konti. Ang huling salita niya sa akin, I love you. Biniro ko pa kasi siya kasi wala siyang buhok. Kasi sabi ko sa kanya, baka mukha ka ni Fredo, yung karakter ko sa Muroami. Sabi niya, of course. Sabi niya gano'n. So, tapos, kausap kami ng konti at ang huling salita niya, I love you. Tapos kanina naman, doon din kami buong araw, since 10 o'clock in the morning, doon na ako. Hanggang kanina, nawala na siya. Actually, iniwan namin siya, may konti pang hininga. Oo, pero comatose na siya kanina. Okay. Tapos after 30 minutes, wala na. Cesar, alam mo, tinext niya ako last time, September 17. And yeah, she texted me September 17. At ang sabi niya sa akin, yung cells daw, no? Based on her last MRI, there was a significant reduction in the lesions and cancer cells. Tapos meron daw siyang 1 month na respite from chemotherapy. So, I was surprised, no, na mabilis yung kanyang parang hindi umigi yung kanyang pakiramdam despite her being off chemotherapy at bumaba yung cancer cells niya, Cesar? Totoo. Last year, December, I remember, nag-launch, nag-launch pa siya ng libro together with her doctor, si Francis. Launch sila ng book. I was there. Nagkaroon siya ng remission and she told that good news to everyone, sa mga kaibigan niya, family. And tapos nabalitaan ko, siguro first quarter of this year, nagkikimo na naman siya. So, I felt something weird, sabi ko ba. Sandali, parang hindi ko gusto yung kwento, ganun. Nag-ano na naman siya, nagkikimo na naman. Yun, hanggang August, nagkikimo na naman siya. But we didn't stop praying for her. Cesar, ano yung hindi mo makakalimutan sa lahat ng naituro sa'yo ni Direk Marilu? Nakatrabaho mo siya sa Jose Rizal, sa Muroami, and so many other projects, no? Yes. Sa lahat ng ito, ano yung hindi mo malilimutang kwento at binili niya sa'yo? Sobrang magmahal si Direk Marilu. Grabing magmahal, napaka-passionate niyang tao. Ang hindi ko makakalimutan sa kanya yung ugali niya kung paano siya magmahal ng tao, paano yung init ng kanyang pagmamahal at sinceridad as a person. I remember when I lost my son, she was there all the time. She was the first one who came. Doon siya, talagang inisikaso niya lahat. And sabi niya, compose yourself, huwag kang siya yung nagpapa-compose sa akin na huwag daw akong easy ka lang, ganyan, ako bahala rito, ganyan. Siya yung siya yung nagmamando sa akin ng gano'n, parang dinidirect pa rin niya ako, parang gano'n, and I was able to pass that stage ng kalungkutan ko with her help. Of course, aside from God, but she was a big factor para makatulong sa akin. Hindi ko makakalimutan yun. At sabi ko, grabe magmahal kung ganito, magmahal ang lahat ng tao. Sobrang napakasaya ng buhay.
Maraming salamat, Cesar, and ang aming pakikiramay sa inyong lahat na nagkaroon ng pribilehyo na makatrabaho ang isang Marilu Diaz-Abay at gayon din sa kanyang pamilya. Magandang gabi, Cesar Montano. Magandang gabi rin. Maraming salamat, Jessica.